Ano, sa tingin niyo po, pwede na pa, papasa na po ba tayo na magiging boss ng ano? Ingat, Kuya EG. Ayan, pasok na po si Yuna-chan. Ingat ah. Gambate. Ayan, ihatid siya ni Mama Aya sa tawiran. Bebe, bye-bye. Gambate. Ingat. Bye-bye. Gambate. Ayan, magandang araw po sa inyo, no? Di bali, nahatid na nga po natin si Mama Aya, si Yuna-chan, tapos si Kuya Eugene, nakapasok na rin po sa school. Ako naman po ay gumagawa ko ngayon ng resume po. Ayan. So, di bali ganito po ang resume sa Japan po. May nabibili po nito sa mga convenience store. Ayan, gumagawa ko ng resume ngayon kasi mag-a-apply po tayo ng trabaho ngayon. Ayan, tama po yung narinig nyo. Di bali, dalawang trabaho po yung ina-applyan ko. So, sa resume kasi, ayan, lalagay mo lang yung pangalan mo, yung age, birthday, address, telephone number, school history, and work history. Tapos, yan, ilang kayo sa pamilya. And, yun lang, ganun lang kadali. Tapos, lalagyan mo lang ng picture dito sa taas. Ayan. So, baka bigla pong may mga magtanong ano, na bakit ako nag-a-apply ng trabaho. Eh, may trabaho naman ako. Yes po, may trabaho po ako and night shift po yung trabaho ko ngayon. So, di bali ito pong na-applyan ko. Di bali magiging first time kong magtatrabaho sa gantong kumpanya. No? If ever na makapasok po ako dito, magiging first time ko po dito. No? Pero, yun nga, masabi kong isa to sa gusto kong trabaho talaga. Ayan, isa po ito sa mga patok na trabaho sa mga kapwa natin Pilipino po. Ayan, mamaya kukwento ko sa inyo, tapos update ko rin kayo kapag natapos na yung interview natin. Doon sa isang in-applyan ko, magkakaroon na ako ng trial mismo. Kumbaga, ipapasubok na nila sa akin yung trabaho ng isang oras. Ayan. Tapos dito naman sa kabilang company, interview lang talaga. Tapos tatanungin nila ako kung kailan ako pwedeng mag-start, no? So, bago natin ituloy ang video ng pag-a-apply ng trabaho, ay may gusto po sana akong i-share sa inyo. Para po sa mga kababayan natin dito sa Japan na nagpapadala ng pera para sa pamilya po nila sa Pilipinas gamit ang Western Union, simula po ngayon ay pwede na tayong mag-register at mag-apply ng ating Western Union Remittance Card powered by City Express. Kung saan magagamit po natin sa kahit anong branch ng Japan Post Bank ATM. Paano nga ba mag-register at mag-apply ng Western Union Remittance Card? Ayan, sundan nyo lang po ako. Unang-una po ay i-click nyo lang po yung link na ilalagay natin sa description box, pati na rin po sa ating comment section na nasa ibaba. Ayan, kapag na-click nyo na po yung ating link sa ibaba, ay makikita nyo po dyan ang register customer, pati na rin po ang ad receiver. At dahil bago pa lang po tayo sa pag-a-apply ng ating Western Union Remittance Card, ay pipindutin po natin yung register customer. Pero bago po yan, makikita nyo na po sa screen natin yung exchange rate from Japan to other country. Katulad na lang ng Philippines, Thailand, Vietnam, Indonesia, at marami pang iba. Ayan, tapos pwede ka na rin mag-calculate kung magkano yung possible na ipapadala mo at makikita mo na rin yung equivalent nito. Tapos sa baba, makikita mo na rin kung paano nga ba magpadala gamit ang Western Union Remittance Card. Simulan na natin. Pumunta tayo sa register customer, tapos lalabas dito ang verify CAPTCHA kung saan i-slide mo lang yung parcel at isasakto mo lang sa ron. Ayan, tapos proceed na tayo.
Meron ditong terms and condition, and ibaba mo lang ito, meron naman silang English dito kung sa mababasa mo yung terms and condition. After nyan, i-agree lang natin yan. Pagkatapos natin dyan ay mapupunta na tayo sa sender. Dito sa sender, ilalagay lang natin yung ating pangalan, middle name, pati na rin yung ating last name. Pagkatapos nyan, ilagay na rin natin yung ating date of birth, pati na rin yung ating nationality, yung ating phone number, pati na rin yung email natin. Ito napaka-importante to na meron tayong email address para doon natin i-verify yung ating account. Ayan, ilagay rin natin yung ating professional details like occupation. Pagkatapos nyan ay i-next na natin, mapupunta na tayo sa ating receiver number 1. Ilalagay lang natin yung country kung saan tayo magpapadala. Ilalagay na rin natin yung ating payment method. Pwedeng bank deposit, pwedeng cash pick up, pwede ring wallet. Tapos ilalagay mo na yung receiver's personal detail, yung pangalan, middle name, pati na rin yung last name. Pati na rin yung relation mo doon sa yung receiver. After nyan, ilalagay mo na yung purpose din ng pagpapadala mo. And kasunod naman yan yung contact details kung saan ka magpapadala. Ilalagay lang natin syempre Philippines. Then postal code. Ilagay mo na rin yung city, yung town, pati na rin yung street address, and yung phone number ng iyong receiver. Napakadali lang, di ba? Pagkatapos nyan ay pwede ka rin mag-add ng more receivers. Dito sa Western Union, kahit ilang receivers ang ilagay mo, wala silang limit. Pagkatapos nyan ay pindutin na po natin yung next. Tapos pindutin lang po natin yung primary ID type. At dahil nakatira nga po tayo dito sa Japan, residence card po yung unang card na pwede nating ilagay dito. Pipicturean lang po natin yung front side, pati na rin po yung backside ng ating residence card. Para sa ating secondary ID type naman, meron tayong pagpipilian, may number card, driver's license, Hokensho, pati na rin sa Juminsho. So dahil meron tayong driver's license, yun yung ilalagay natin sa ating secondary ID. Tapos i-upload lang din natin yung front, pati na rin yung backside ng ating ID. Ayan, di bali take note lang po sa pag-upload po ng ating mga IDs. Siguraduhin po natin na same address po yung dalawang ID na i-upload natin. Nang sa ganun ay hindi po tayo magka-problema at madali tayong ma-approve. Pagkatapos nyan ay pindutin na natin yung save. Pagkapindot natin ng save ay lalabas na po yung detail preview kung saan makikita nyo po yung mga information na nilagay natin. I-check lang po natin yan mula sa basic info, pati na rin po sa receiver info, pati na rin po dun sa sender documents. Yung mga ID po na in-upload po natin. Pag tama na po lahat, pipindutin na po natin yung confirm button. After nyan, lalabas na yung customer registration in progress, preparing your data, submitting customers information, uploading documents, verifying customer information, and finalizing the process. Ayan, after po nyan ay mag-aantay na lang po tayo ng email ni Western Union para sa verification ng ating in-apply na Western Union remittance card. Ayun lang po. Ay siya. Ayan. Paris na tayo. Ayan, time check po 9:28 ng umaga. So, ang interview ko po kasi ay 10 AM. Tapos yung isang pupuntahan kong interview naman po ay 12 ng tanghali po. So, mauuna tayo dito sa malapit. Una pong kinukonsider ko talaga sa trabaho yung medyo malapit lang po talaga. So, una, i-check ko muna yung difference nung biyahe nung papunta dun sa a-applyan ko. Yung una po, yung 10 AM po, 7 minutes lang po mula rito sa bahay namin. Tapos yung isa naman, 14 minutes. Para sa akin, okay lang naman yung ganong layo ng biyahe, 7 minutes, 14 minutes. Ayun, wag lang yung sobrang layo, 30 minutes. Kasi sa biyahe pa lang, pagod ka na eh, no? Kaya talagang lagi ko po talagang kinukonsider kapag naghahanap din ako ng trabaho, yung medyo malapit-lapit lang po talaga. Kaya okay na okay po sa akin yung dalawang a-applyan ko ngayon, yung 7 minutes saka 14 minutes. Ano, sa tingin niyo po, pwede na pa, papasa na po ba tayo na magiging boss ng ano? Parang ano eh, boss yung a-applyan natin eh, no? Pagiging bossing yung a-applyan ko eh. Pero yun nga po, sa trabahong ito po kasi, kapag nag-a-apply po kasi talaga, kailangan nakaganito po talaga, no? Formal wear po talaga. Ayan, punta na ako sa unang applyan ko para maaga akong makarating kasi dito napaka-importante po talaga ang oras.
bawal pong malate. At isa yan sa mga rules ng Japan, ng mga Japanese. Ayaw nila sa mga taong late, no? Kahit sila mismo naman hindi naman din sila nalilate kaya ayaw din nila nung mga tauhan na nalilate. So kailangan maaga tayo. Makarating ako doon siguro mga 9:40, nandun na ako. Antay na lang ako sa sasakyan. Saka sinasabi nga nila, 'di ba? First impressions last. Kung ipapakita mo sa kanila yung pagiging maagap, doon pa lang plus na sa kanila 'yon. Tapos plus the attire natin ngayon na super formal. Ayan. Isa rin 'yun sa plus sa pag-a-apply. Sa ganitong pong trabaho pero yung katulad ng sinabi ko sa inyo, mga factory po, wala naman pong pinipiling attire po sa pag-a-apply kapag factory po. Lord, sana makuha natin tong trabaho na to. Basta after ko ng mga mensetsu or interview, ikukwento ko po sa inyo lahat tungkol sa anong nangyari doon sa interview, ano ba yung difference ng dalawang in-applyan ko, magkano ba yung sasahurin ko, ano pa bang mga katanungan nyo dyan, ano pa bang pwede nating mga ma-share sa inyo, ano yung mga benefits na makukuha natin sa trabahong to. Ayun, ano pa ba? Ano nga ba talaga yung kagandahan ng trabahong ito compare sa pagiging factory worker? Ayan, no? Ako sobrang proud po talaga ako na naging factory worker ako ng mahabang panahon. 8 years, 9 years umabot. Sobrang laking tulong sa akin ng trabaho na yon. Yung pagiging factory worker po kasi sobrang dami mo rin matututunan. Ang dami mong malalaman talaga na hindi natin alam nung nasa Pilipinas tayo. Kaya pagdasal niyo po ako na sana matanggap ako sa trabaho na to. Ayan guys, sobrang bilis lang ng biyahe. Wala pang 10 minutes, nandito na ako sa applyan ko. Di bali, ano po to, hospital. Di bali, yung trabaho po kasi na applyan ko ngayon ay pagiging caregiver po sa isang hospital po. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng hospital na applyan ko ngayon. Ayan, di bali, ito po yung hospital. Ayan, mula po dyan hanggang doon sa dulo. Ayan. So, di bali, isa po itong Rojin Homu. Ibig sabihin po nun sa English is home for the aged. No? So, bahay po ito ng ating mga senior or mga matatanda po na kinakailangan na po ng sapat na attention po. No? So, dito dinadala po yung mga senior natin na wala na pong mag-aalaga. So, wala nang titingin sa kanila sa bahay. At mas kailangan ng, yun nga po, ng atensyon, mapaliguan, mapakain, mapainom ng gamot, mapapalitan po ng diaper. Ayan, yun po yung ginagawa dito sa Rojin Homu po, or Home for the Aged po. No? So, yun po yung a-applyan ko pong trabaho, tibali pagiging caregiver po. No? Kaya nakaganto po tayo, kailangan natin ng medyo formal. Kinakabahan ba ako? Yes po, syempre kinakabahan po kasi unang-una po, first time kong magiging trabaho to. If ever po makapasa po ako dito, magiging first time kong maging caregiver. Ay, nabanggit ko po sa inyo na factory worker po yung pagiging trabaho ko ng 9 na taon. So, ibig sabihin po, wala po akong experience sa pagiging caregiver. Sa mga nagtatanong kung kailangan ba ng experience sa pagiging caregiver po dito, hindi po. No? Kahit wala pong experience po sa pagiging caregiver, ina-accept po talaga nila na makapagtrabaho dito. You know? Kahit yung mga past work experience ko is pagiging factory worker, in-accept po nila yon. Tapos ayun, pinapunta nila ako rito for interview. Medyo kinakabahan ako kasi nga first time kong gagawin yon sa isang hospital. Although nagawa ko na naman po yung kay Lola, nagawa ko na rin naman po yun sa lolo ko sa Pilipinas.
Nagpapaligo ako, nagbibihis ako sa kanila, yun, nag-aayos ako ng bed nila. So, sa tingin ko, yung simpleng experience na yun, meron na rin naman akong idea sa magiging trabaho ko po dito. No? Time check 9:46. Antay pa tayo ng ilang minuto. Bukod sa kaba, meron din naman akong na nararamdaman. Na-excite din ako kasi syempre ibang trabaho na to, 'di ba? Kumbaga, dagdag experience, dagdag kaalaman. Alam ko marami akong matututunan din dito sa pagiging caregiver, no, sa trabahong to. Kaya 'yun, sana makapasa tayo at sana matuloy-tuloy yung pagtatrabaho ko dito. Dito sa unang in-applyan ko, ito yung ipapatry nila sa akin yung trabaho. Tapos yung hospital na katabi niya, dati ako lagi rin kami nagpapa-check up dito kapag mayroon kaming sakit. Tapos ang katabi pala ng hospital na yun, hindi namin alam na ito pala ay Home for the Aged, Rogin Home. Basta yun, babalitaan ko po kayo kung ano yung magiging kalalabasan ng mga interview ko ngayong araw. Ayan, di bali kakatapos lang po ng interview natin dito sa unang hospital na in-applyan natin. Bad news ba or good news? And so, di bali bad news po at hindi tayo tinanggap dito sa unang hospital na in-applyan ko. And ang reason naman nila, naintindihan ko naman yung reason na binigay nila sa akin kasi totoo naman talaga bilang no experience, medyo mahirap nga talaga naman sa part ko. Pero nagtataka ako bakit nilagay nila na kahit no experience pwede mag-apply, ano. Pero yun nga, hindi lang naman yung naging dahilan kung bakit hindi nila ako tinanggap. Yung pangalawang dahilan po, yung isa sa pinaka-importante talaga naman talaga sa pagtatrabaho dito sa Japan is yung marunong kang mag-Japanese. Marunong kang magsalita ng Japanese. Although ang sabi niya naman sa akin, marunong ka naman makaintindi ng Japanese, marunong ka naman magsalita ng Japanese. Kaya lang, ang problema daw nila kasi, yung mga matatanda na aalagaan daw po. Kasi dito sa hospital na to, dito kasi sa Rogin Home, yung mga matatanda na nag-i-stay dito, is may mga iba-iba pong, meron po kasi mga iba-ibang, paano ba sabihin yun? Hindi kapansanan kumbaga parang sitwasyon, no? Iba-ibang sitwasyon. So, merong matanda na hindi na nakakalakad, merong matanda na hindi na nakakain sa kanilang bibig. Kumbaga, dumadaloy na lang sa dextrose yung pagkain nila. Tapos, meron ding matatanda na wala na sa tamang pag-iisip, no? So, yun po yung naging problema kung bakit hindi nila ako tinanggap. So, dahil wala na po daw sa pag-iisip yung ilan sa mga matatanda, and tapos ako, hindi naman ako 100% na marunong sa Japanese or salitang Japanese, baka hindi daw kami magkaintindihan. Medyo naintindihan ko naman yung gustong iparating o sabihin sa akin ng nag-interview sa akin tungkol dun sa hindi pagkakaintindihan namin. Alam ko, gets nyo na yun, no? Sa madaling salita, hindi daw nila ako ma-accept dito. Ang payo naman sa akin nung nag-interview sa akin, mag-apply na lang daw muna ako sa medyo mas maliit pa na hospital. Kumbaga, yung konti lang muna yung aalagaan. Sakaling magkaroon na raw ako ng experience, baka possible daw nila na ma-accept na nila ako dito. Yun ang sabi sa akin. Dahil meron pa akong isang interview na pupuntahan, and sa tingin ko, dito makakapasa na talaga ako kasi doon sa isang applyan ko po, meron akong mga kakilala na hindi rin ganun marunong mag-Japanese, tapos walang experience, nakapasok po doon. So, malaki yung chance na matanggap po ako doon sa isang applyan ko. Ayan, time check po. 11:43 na po ng umaga. Andito na rin po ako sa pangalawang hospital na applyan ko. And, ayun. Siguro mga 11:50 pasok na rin ako para sabihin na may mensetsu ako ngayon. Ayan, dala natin yung re-rexyo or ating resume. Ayan. Pakita ko sa inyo yung itsura ng hospital dito sa labas. Ayan. Paglabas, medyo ano siya? Itong lugar na to medyo taas ng bundok. Kasi ito yung hospital niya. Ayan, ganyan. Hospital niya hanggang dito, pero sa likod niyan meron pa. Tapos sa bandang likuran,
Ayan, malawak yung hospital na to. Actually, mas malaki po itong hospital na to kaysa dun sa kaninang in-applyan ko. Mga 5 building po sila. Isang building pa lang po to. And dito daw po ako papasok for interview. Di bali balitaan ko po kayo. Iwanan ko muna itong camera dito sa loob ng sasakyan. Ayan. Bahay na po pala ako. Pauwi ko lang. And ayan, nagbihis na rin agad ako ng pantulog kasi kailangan kong matulog. May pasok pa ako mamayang gabi. Bago ako matulog, kwento ko muna po sa inyo yung nangyari dun sa interview or dun sa mensetso natin sa pag-a-apply ko po ng pagiging caregiver ngayong araw. Alam niyo ba talagang isa sa mga dream job ko yan dito sa Japan? Yung pagiging caregiver kasi parang ayun. Ang sarap lang sa pakiramdam ng mag-alaga ng matatanda, ano? Ayun, nami-miss ko lang din yung pag-aalaga ko dati dun sa lolo ko nung nabubuhay pa siya. Ako yung inaasahan niya talaga laging nagpapaligo sa kanya kasi medyo mahina na siya nung time na noon. O nga pala, hindi ko pala nakwento sa inyo dati, no? Lolo ko maaga kasing namatay sa edad na 66 years old. Ayun, bago nga siya mawala sa amin, naging sakit kasi niya noon ay sa baga po, no? Mahina na yung kanyang baga. Tapos nag-aano na siya. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon sa gamutan na yun. Yung parang merong tinatapat sa bibig tapos may umuusok. Ayun. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko eh. And yung lolo ko, nawala siya. Nakita ko na lang kasi nung kinabukasan, wala na siyang hininga. No? Wala na siyang buhay. Teenager pa ata ako noon. Tuwing umaga, pagising ko, ako yung unang bumababa sa baba namin. Tapos doon siya natutulog. Tapos nung pagbaba ko noon, dahil mag-aasikaso na ako papasok ng school, nakita ko siya na nakadiretso na yung higaan niya. Tapos labas na yung dila niya. Ayun. Si Lola naman, bago siya mawala, si mama ko naman yung nag-aalaga sa kanya. Nung dumating naman yung nagkaroon siya ng parang demensya kasi paminsan-minsan nakakalimot na si Lola eh. Inalagaan siya ni mama hanggang last year lang in October 7, nawala na rin yung lola ko. Sa edad na 98. 97 ka na. Ayan, ito nga pala yung lola ko. Ayan. So, nilagay ko na siya rito sa braso ko para lagi ko siyang kasama. Kaya siguro hinahanap-hanap ko yung ganitong pagkakataon na pwede ka mag-alaga ng mga matatanda. Ayan, pagiging caregiver nga. Kaya naisip ko na mag-apply, no? Baka sakali kasing matanggap ako tapos, ayun, maging trabaho ko rin dito. Kaso yun nga po pala kanina. Ayan, di bali, yung una, hindi nga po ako natanggap dahil nga dun sa naging reason nila kaninang nabanggit ko, sa nakwento ko. Tapos yung pangalawa naman, ang sabi naman sa akin is tatawagan. Pero ang sabi naman sa akin nung kakilala ko, talagang tinatawagan naman daw talaga nila. Siguro ini-schedule lang kasi marami rin nag-a-apply. So yun, nag-i-expect tayo na tatawagan na lang tayo and baka dito na ako makapasok sa pagiging caregiver. No? If ever naman na matagal lang pa yung pagtawag nila, syempre uunahin ko na yung 3 trabahong nabanggit ko sa inyo last time. Uunahin ko nang pumili doon. No? Kasi kailangan ko agad ng trabaho eh. Kumbaga maraming trabahong pagpipilian dito. Kung sino na lang siguro yung mauna, yun siguro yung para sa akin, no? Bahala na si Lord ang mag-guide sa akin kung ano yung mauuna dun sa mga trabahong nabanggit ko. Yung pagiging factory worker dun sa 3 trabaho or etong pagiging caregiver. Sa mga naghahanap naman po ng trabaho dito sa Japan, kung meron kayong working visa, ayan, mag-message lang kayo sa JP Noy Vlogs Japan. Ayan, nire-replyan ko kayo kung paano rin kayo makaka-apply ng mga trabaho dito. Kung naghahanap naman kayo ng trabaho at nasa Pilipinas kayo at wala po kayong working visa or Japan working visa, kapag merong nag-message sa akin ng mga agency sa Pilipinas na pwede nyong applyan, ayan, ipopost natin agad din yan dito sa JP Noy Vlogs. Marami kasi nagme-message sa akin kung paano daw sila makakapunta rin sa Japan at makapagtrabaho. Kasi merong mga kumakausap na rin po sa atin ng mga agency na pwedeng makatulong sa inyo
dyan sa Pilipinas. Ayan, abangan nyo po yan. Huwag niyo pong kalimutan na i-like and i-share itong ating video ha. Tapos mag-comment na rin po kayo. Ayan, hanggang sa susunod na video po.